Isa na namang military facility ang itinayo ng China sa isa sa mga pinag-aagawang isla sa Paracel Island. Sa kabila ito ng umiinit na tensyon sa South China Sea dahil sa ginawang pang-aangkin ng teritoryo ng mga Tsino. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa isang satellite image mula sa Planet Labs na kuha noong February 20 at August 15, ipinapakita nito ang isa na namang bagong pasilidad na ginawa ng China sa isang pinagtatalunang isla. Mayroon ding claim dito ang Taiwan at Vietnam na kung saan ang ginagawang ito ng China ay maaring magdaragdag sa mga tensyon na namumuo sa South China Sea. Ang naturang bagong construction ng China ay ginawa sa Triton Island. Isa ito sa mga pangunahing isla sa Paracel na inaangkin din ng Taiwan at Vietnam. Base sa imahe na kuha ng satellite, isang runway ang ginawa ng China sa isla na halos mayroong 2,000 feet ang haba. Lumilitaw na ang bagong pasilidad ay katulad sa kanilang ginawa sa iba pang artificial na isla sa Spratly na may kompletong airstrips at iba pang kagamitang pangmilitar. Hindi masabi kung gaano talaga kalawak ang nasabing runway dahil natatakpan ito ng mga halaman at buhangin. Gayunpaman, bagamat nakikitang hindi sapat ang haba nito para sa isang bombers at fighter jet, ngunit pwede naman itong gamitin para sa mga maliliit na aircraft at drone. Ayon sa mga eksperto, bagaman masyado pang maaga na sabihin kung ano talaga ang eksaktong itatayo ng China sa isla, ngunit ang mga imahe ay isa ng malinaw na indikasyon na ang China ay nagnanais na gumawa ng isa na namang military outpost sa Triton Island. Malaki ang may tutulong nito sa kanilang puwersa para makontrol ang pangkalahatang isla sa Paracel. Pumapangalawa sa Amerika ang China sa mayroong pinakamakapangyarihang navy sa buong mundo. Ang puwersang ito ang kanilang ginagamit upang angkinin ang soberanya ng karamihan sa mga karatig nilang bansa. Ito ay kahit ang kanilang mga claim ay pinawalang bisa noong 2016 ng International Tribunal dahil sa kawalan ng legal na batayan na nagresulta naman ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga teritoryo. Inaakusahan ng Estados Unidos gayon din ng mga kapitbahay ng China ang paggamit nila ng gray zone na mga taktika o iligal na mga pagkilos na naglalayong takutin ng ibang mga bansa at igiit ang higit na kontrol sa mga pinagtatalunang lugar. Halimbawa, pinapadalhan nila ng napakaraming militia vessel ang mga lugar na kanilang kiniklaim sa West Philippine Sea. Nagsisilbi itong bantay at panakot sa ibang mga barkong nais pumasok sa lugar. Bilang tugon, regular namang nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation ang mga barko ng Amerika at nagsasagawa ng iba pang mga operasyon sa mga international waters at airspace. Madalas sinasabi ng China na pinoprotektahan nito ang kanilang soberanya at maritime interest na tumutukoy sa mga lugar na kanilang inaangkin at ang mga ginagawang close-end reconnaissance ng mga eroplano at barkong pandigma ng US sa naturang mga lugar ay nagbabanta raw sa kanilang pambansang seguridad at sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Napakasinungaling talaga nitong China mga kapatid, akalain mong kahit nariyan na ang lantarang mga ebidensya. Abay sabihin pa naman ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na ang mga ulat tungkol sa construction sa Triton Island ay wala raw katotohanan. Kung mayroon man umanong mga aktibidad na itatayo ang China roon, ito ay dahil sarili nila itong teritoryo at lehitimong naaayon sa batas. Ang Triton Island ay kinokontrol na ng China mula pa noong 1974. Isa itong isla sa pinakakanluran at pinakatimog na point ng Paracel. Mayroon itong halos parehong distansya mula sa baybayin ng Vietnam at sa island province ng Hainan, China, kaya mariin din itong kiniklaim ng Vietnam. Ang mga satellite image na kuha mula sa isla ay nakitang mayroong mga truck sa halos lahat ng lugar, pati na rin ang tila mga container at construction equipment. Nagpapakita rin sila ng isang maliliit na daungan, isang helipad at mga gusali. Ang pinakabagong larawan ay malinaw ding nagtatampok ng isang watawat ng China at isang martilyo at karit, isang simbolo ng naghaharing Partido Komunista ng China. Mas lalong tumitindi ang tensyon sa South China Sea nitong mga nakaraang araw at linggo. Madalas akusahan ng Pilipinas ang China ng mapanganib at iligal na pag-uugali sa karagatan, kabilang ang pagbomba ng water cannon sa mga barko nito, mga hakbang ng China na nagiging banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang US at China ay nagkaroon din ng kamakailang engkwentro ng militar sa South China Sea. Noong Marso, na-reject ng Amerika ang akusasyon ng China na ang kanilang mga barkong pandigma ay iligal na pumasok sa pinagtatalunang teritoryo na di umano'y pag-aari ng China. Ayon sa US, legal at regular na nilang ginagawa ang Freedom of Navigation Operation. Ayon sa mga eksperto, ang pinakabagong aktibidad ng pagtatayo ng China ng pasilidad sa Triton Island ay maaring makagulo sa Vietnam at itulak ito palapit sa US, na kung saan isinaalang-alang ng Vietnam ang pag-upgrade ng relasyon nito sa US sa isang strategic partnership. Katunayan dyan, sinabi ng Pangulo ng US na si Joe Biden na ngayong buwan ay bibisita siya sa Vietnam. Sa ginagawang pagtatayo ng China ng mga pasilidad sa mga pinag-aagawang teritoryo, nababahala talaga ng husto rito ang Vietnam. Kaya naman bilang tugon, tinayuan din nila ng mga permanenteng istruktura ang Persian Reef at Pigeon Reef na nasa Spratly Islands.
Ang report na ito ay batay sa dokumentong nakuha ng The Manila Times na may pamagat na Planning of Construction Projects on Person Reef and Pigeon Reef in Spratly Islands. Nilagdaan ito ng commander ng Vietnam People's Navy na si Rear Admiral Tran Ninh Nhiem at may petsang March 27, 2023. Sa Spratly Islands, hindi lang ang China at Vietnam ang mayroong claim dito. May mga bahura rin at islang kiniklaim ang Pilipinas at Taiwan. Ang Persian Reef ay inaangkin ng Vietnam mula pa noong 1978 at ang Pigeon Reef noong namang 1988. Ayon sa dokumentong nakuha ng The Manila Times, ang Vietnam ay nagtatayo na ngayon ng mga military installation at civilian residential housing sa lugar. Ayon sa Vietnam People's Navy, mahalaga ang kanilang layunin sa pagbuo ng construction planning sa Spratly Islands. Pinapahusay umano nito ang kanilang pamamahala at kakayahan sa pagtatanggol ng mga isla at continental shelf. Sa pamamagitan din ito, napapalakas ng Vietnam ang kumpiyansa at moral ng kanilang mga opisyal at tao na nakatalaga sa kanilang mga isla at mababantayang maigi lalo na ang mga lugar kung saan naroon ang maraming reserbang langis. Nakasaad din sa dokumento na sa pamamagitan ng pagpapalawak ng Vietnam sa kanilang presensya sa Persian Reef at Pigeon Reef at pagbuo ng isang battle group, maaari silang makabuo ng isang postura para sa pag-atake at pagtatanggol na may kakayahang magkaisa. Pangmatagalan na umano nila itong gagawin dahil maaari pa daw palakasin pa ng China ang kontrol sa mga pinag-aagawang lugar at mas tumindi ang military pressure sa mga kalapit na bansa. Noong June 2021, nagsagawa ng survey ang Vietnam People's Navy Inspection Group at Ministry of National Defense Functional Department sa nasabing mga isla at bahura. Matapos noon, inaprubahan agad ng Vietnamese Prime Minister ang Master Planning Proposal ng Vietnam Navy na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan na pangasiwaan at depensahan ang kanilang exclusive economic zone. Ilan sa mga plano na inilatag ng Vietnam sa kanilang kiniklaim na mga isla ay ang Navy Anti-Strike Plan at Dawn Support. Ito yung planong paghahanda kung sakaling biglang sasalakay ng China ang kanilang mga isla. Kabilang din sa kanilang mga proyekto roon ang paggawa ng mga cultural houses, pagoda, reservoir, oil storage tank, desalination unit at wind and solar power system. Sa kasalukuyan mga kapatid, mayroong umiiral na mga military engineering system sa nasabing bahura. Kabilang dito ang isang seaplane apron, radar station 44, 685th Brigade Middle Range Missile Fortification, 37mm anti-aircraft gun fortification, 2 grenade launcher fortification, armored tank fortification, ASU-23 anti-aircraft fortification, recoilless gun fortification, 85mm artillery fortification at iba't ibang trenches at tagong mga kuta. Gayunpaman, ang mga system na ito ay hindi na makakatugon sa mga taktikal na pangangailangan dahil ang mga ito ay nasa isang estado na ng pagkasira at maaring hindi na gumagana ng maayos dahil sa malupit at pabago-bagong environment condition sa lugar. Ngayon mga kapatid, upang matugunan ang mga training requirements kung paano magiging handa sa labanan at pamumuhay ang mga tropang nakatalaga sa bahura, plano ng Vietnam na ipagpapatuloy ang pagpapalawak ng isla, gayon din ang pagsama-samahin at pagbutihin ang mga military engineering at logistic support. Kasama sa mga proyektong nakahanay ay ang pagtatayo ng isang serial battle fortification na naka-line up na sa defensive combat plan ng isla. Batay sa dokumento, ang Persian Reef ay patuloy na palalawakin ng Vietnam sa 7,600 square meters na mayroong expanded area na 19.5 na hektarya. Gagawa rin umano sila ng pinakamoderno at pinakamalaking pantalan sa hinaharap sa Spratly Islands. Ang lawak ng kasalukuyang dockyard ay aasahang tataas ng hanggang sa 38 hectares sa pamamagitan ng 16.3 hectares na paghuhukay sa timog kanluran mula sa kasalukuyang base. Ang material na nahukay sa proseso ng dredging ay gagamitin naman para sa pagpapalawak ng nasabing bahura. Maliban dyan, 2 logistic services din ang kanilang gagawin sa may hilagang kanluran at timog kanlurang bahagi ng pantalan. Magsisilbi itong daungan ng Gepard 3.9 missile frigates at iba pang mga sasakyang pangmilitar na may malalaking draft. Kasama rin sa plano ng Vietnam na i-maintain at i-upgrade ang mga military installation nito sa Persian Reef, kabilang ang Middle Range Missile Fortification, 85mm Artillery Fortification, 85mm Artillery Covert Fortification at 37mm Anti-Aircraft Gun. Ayon sa Vietnam, ang kasalukuyan nilang mga proyekto ay sapat na upang matugunan ang pangangailangan para sa pamumuhay at pagsasanay ng kanilang mga tropang nasa isla. Gayunpaman, dahil sa pagtaas ng bilang ng kanilang tropang naroon, kinakailangan nilang baguhin at gumawa ng karagdagang mga infrastruktura tulad ng mga military barracks. Plano din ng gobyerno ng Vietnam na magtayo ng mga civilian residential housing sa Persian Reef. Gagawin nila ito para sa humigit kumulang 50 mga kabahayan at mga kinakailangang infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, malinis na sistema ng enerhiya, sistema ng supply ng tubig, gayon din ang mga wastewater at mga garbage treatment systems.
Gagawa rin sila sa isla ng production park na mayroong perpektong agrikultura at mga pasilidad sa stock farming facilities. Layunin naman ito na mabigyan at makagawa ng pagkain sa isla at mapabuti ang lokal na kapasidad ng produksyon at ekonomiya. Magtatanim din ng mga puno sa lugar upang mapabuti ang kapaligiran at magsisilbing blind aids at taguan ng mga kuta. Ang parehong mga proyekto ay isasagawa din sa Pigeon Reef na kung saan palalawakin din ito upang magkaroon ng mas malawak na mga runway ng paliparan. Ang mga construction projects sa Person Reef at Pigeon Reef ay direktang pamamahalaan ng Navy Command ng Vietnam. Ang kabuuang budget ng malawakang proyektong ito ay nasa 6,425 billion dong o humigit kumulang 14.829 million pesos. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!